Ito na ang 3-pointer trade ng Lakers. Gulat si LeBron. Napagtanto na nga po ng pamunuan ng Lakers na ang perimeter shooting nila ang pinaka-problema. Kaya ito na nga po ang sagot sa hinihintay din ng lahat, lalo na nga po para kay head coach JJ Redick. Ito rin nga po ang matagal ng concern ni coach sa kanilang team, kaya pwedeng maremedyohan na nga po dito ang pinakamabigat na nakikita nilang problema. Hindi nga lamang po si coach din ang nakakita sa kakulangan nila, kaya kahit maging si LeBron ay napailing din at tila para bagang tumpak sa iniisip din ni LeBron ang weakness na nakikita nila. Paano ba naman kasi mga kapatid, kapos na kapos pa rin nga daw ang lineup na meron sila at alanganin din si head coach kung aabot ba to hanggang pinale. Kahit pa maganda naman ang standings nila sa pagsisimula ng season at kahit rin nga po walang LeBron na naglaro sa simula pa lang, hindi pa rin nga po sila satisfied sa meron sila. Kaya eto na ang sagot sa nakikita nilang perimeter concern na kulang nila. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito nga pong si Malik Beasley ang pinakauna sa lahat at tiyak rin na matutupad ang serbisyong hinahanap nila sa Beyond the Arc. Aba teka, galing na tong Lakers, diba? Pero mukhang biglang kambyo na nga po ang pamunuan ng LA sa kanya. Tila parang nanghinayang din ang sinabi sa atin ng Lake Show sa move na gagawin nila. Ang malapit pa nga po dyan, kaya siya rin marahil ang pinakauna sa listahan nila. Hindi lang nang dahil sa free agent na to, kundi kabisadong kabisado na rin nga po niya ang sistema ng laruan ng LA. Kumbaga wala nang malaking adjustment na gagawin, lalo na para nga po dito kay head coach Redick, dahil alam na nga po niya kung ano ang magiging role nitong si Beasley pagbalik sa kanilang team. Dudukutin na nga lamang po nila si Beasley at wala nang maraming gagawin rin para sa pamunuan ng LA dahil free agent na nga din po siya. Ang problema nga lamang rin po dito, medyo nasabit nga po to sa betting scandal na nangyari. Pero yan nga lamang din po ang problema. Impresibong impresibo at naging key player pa to ng Piston. Umamada lang naman to sa death rate ng 16.3 points, 2.6 rebounds at 43% sa shooting field. At ang hinahanap nga po ni Coach Redick na 41.6% job beyond the arc. Kaya ang ending rin naging pangalawa nga po siya sa 6-man of the year. Elite nga rin po kung maituturing si Beasley Kaya dito biglang kambyo ngayon ang pamunuan ng Lake Show. Samantala Davis trade, kawawa si AD lipat agad. Napakasaklap nga po nito para kay Anthony Davis. Hindi na talaga tulad ng dati na kahit si LeBron pa, nasuyo pa nga siya para lang mapapayag na sumali sa kanilang team. Dahil sobrang lakas nga po niya sa ilalim at tila wala ring team nga po ang hihindi sa mamang to nung araw. Pero ngayon nga po, tila bumaliktad na nga po ang ihip ng hangin para kay AD. Kahit maging ang Dallas nga po na kumuha sa kanya sa LA, parang nagsawa na nga po agad at ipapamigay na lang ng ganito kadali si The Bro. Biruin mo ba naman mga kapatid ng dahil nga po sa injury at malamang eto rin ang tanging dahilan ngayon ng Dallas kaya layas tuloy si AD. Mukhang hindi na nga po talaga masisilayan pa ng mga Mavs fans ang ipinalit nila kay Luka. Disposable asset nga po kung ituring ng Dallas si Davis at marami rin nga pong fans ang hindi masaya sa inaasal ngayon ng kanilang team matapos nga po ang gawin nila kay Luka. Ngayon naman ang pinalitan ni Luka ititrade din pala parang lalo yatang sinisira pa ng pamunuan ng lineup na meron sila o wala talaga silang konkretong plano para sa season ngayon dahil para yatang basta-basta na lang din ang kanilang mga desisyon. Pero ang malaking tinik nga daw na nakikita din ng Mavs team itong pagiging prone sa injury nga nitong si AD. Talagang mauudlot at masasayang din nga daw ang season kahit pa nandyan si AD sa kanila dahil bigla-bigla rin tong nawawala at hindi nakakapaglaro kapag binalas o napuruhan pa sa laban. Kumbaga tila ganun din ang mangyayari kaya habang maaga pa dapat linisin na agad ang lineup para makabuo ng saktong player sa sistema nila. Kung kaya nga lamang po sanang mapanatiling healthy ni Davis sa liga, kaya nito sanang mabalanse ang Dallas sa malalakas na team sa East Pero yun nga, mukhang hindi na nga po kakayanin yan ni AD at mukhang nasa twilight na rin to ng karera niya sa NBA